Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng Central Luzon Link Expressway Aliaga Cabanatuan Section. Umano'y ginagawang pag-antala ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment process, ikinababahala ng isang kongresista. Oil reform measures, ipinananawagang pagtuunan ng pansin sa House Committee hearings. Bulto ng mga pasahero, patuloy ang pagdating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bilang ng mga pasahero mas mataas kaysa noong 2025. Pagbabayad ng buwis dapat pasimplehin para sa mas mataas na koleksyon ayon kay Senator Win Gatchalian. Pagtugon sa krisis, Baguio City Council pinayagan ang paglabas ng Quick Response Fund. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 31, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tiniyak ng Philippine Ports Authority na handa na ang mga pantalan sa bansa para i-accommodate ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Bago pa man ang inaasahang bulto ng mga biyahero, binili na ng PPA ang mga pantalan na iayos ang lahat ng pasilidad at ihanda ang sapat na deployment ng kanilang manpower para asistehan ang mga biyahero. Bukod pa rito, ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa mga pantalan, pati na ang pagtatalaga ng mga help desk kung saan maaaring dumulog ang mga pasaherong may katanungan. Umapela naman ang PPA sa mga pasahero na makipagtulungan sa mga ipinatutupad na seguridad sa mga port para na rin sa kanilang kaligtasan. Umabot na sa 1,035,000 ang mga inbound at outbound passengers na namonitor ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan simula noong March 28, araw ng Sabado. Sa isang panayam, sinabi ni PCG spokesperson Noemi Cayabyab na inaasahan nilang bukas, April 1, ay dadagsa pa ang mga pasahero na babiyahe para sa mahabang bakasyon. Nasa 17,000 na mga PCG personnel ang nakadeploy sa mga pantalan sa bansa para magbantay ngayong long holiday. Mayroon pa ring libreng sakay na ibinibigay ang gobyerno para sa mga mananakay ngayong Martes, March 31. Sa abiso ng Department of Transportation, kabilang dito ang mga ruta na Philcoa to Cubao, Welcome Rotunda to Cubao, Loton to Welcome Rotunda at Loton to PITX. Gayon din ang Recto to Cubao, Commonwealth to Fairview, Quiapo to Fairview at Baclaran to Monumento via Taft sa Maynila. Magseserbisyo ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, inanunsyo ng Department of Energy na mayroon pang mga karagdagang importasyon ng langis ang nakatakdang dumating sa Pilipinas sa susunod na buwan. Bukod sa existing inventory ni DOE Secretary Sharon Garin na mayroon ng ordered and confirmed na 1.042 million barrels ng diesel supplies ang Pilipinas na nagsimula ng dumating sa bansa noong March 26 mula sa Japan. Inaasahan na rin ang pagdating sa bansa ng karagdagang pang-supply ng langis sa susunod na buwan na magmumula naman sa Malaysia, Singapore at India. Kumpiyansa naman ang DOE na hindi makaapekto sa trade relations sa ibang mga bansa, partikular na sa US, ang pagkakadeliver sa Pilipinas ng crude oil mula sa Russia. Will this affect our relationship with the other countries?
I do believe that it won't kasi nga with clearance din from all parties involved. I think the primary concern of our country right now is to make sure that we have enough supply so that our country keeps on. The economy is ongoing and our daily lives are not disrupted. So the priority natin is to protect our country. But so far naman, there hasn't been any complaints or objections that we have received from any other country. Nanawagan ang makabayan lawmakers na ang oil reform measures ang pagtuunan ng pansin sa isasagawang pagpupulong ng House Committee sa gitna ng break ng Kongreso. Dahil ito sa lumalalang krisis sa langis, bunsod na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Narito ang balita ni Rosalie Coz. Agarang ginhawa at matagalang solusyon na magiging bunga kung ang gagawing prioridad ng Kamara sa isasagawang pagpupulong ng House Committees ay sesentro sa pagpasa ng oil reform measures. Ito ang paniniwala ng makabayan lawmakers matapos ipag-utos ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boyidi III ang pagsasagawa ng joint committee hearings para i-consolidate ang mga hakbang ng gobyerno at makabuo ng komprehensibong legislative response sa epekto sa Pilipinas ng lumalalang krisis sa Middle East sa susunod na linggo o pagkatapos ng holiday break. Sa kasalukuyan, nakareses pa ang Kamara at magbabalik sesyon sa May 4, 2026. Ayon kay House Speaker D. III, isasagawa ang joint committee hearing upang matiyak na nakaugnay ang mga inisyatibo ng legislative branch sa executive. Dagdag pa ng House Leader, malinaw na plano ang kailangan hindi lang sa kasalukuyan kundi para sa mga susunod na buwan at taon. Partikular na pangungunahan ng mga pagdinig ng House panels na may kaugnayan sa energy, food security, labor, transportation at economic management. Subalit para sa Makabayan Bloc, ang kailangan ng publiko ay ang agaran at matatag na batas na direktang magpapababa ng mga presyo at pipigil sa matinding profiteering. Ang apela ng mga ito, pagtuunan ng pansin sa mga isasagawang pagpupulong ng House panels ang mga panukalang batas na magre-regulate sa downstream petroleum industry at magsasantabi sa oil deregulation law. Dapat tinaalang malinaw ang gastos at tubo sa bawat litro ng produktong petrolyo at dapat may kapangyarihan ng pamahalaan na pigilan ang garapalang taas presyo. Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isinasantabi ng pamahalaan ng mga hakbang na posibleng magpagaan sa epekto ng krisis sa langis busod ng gulo sa Middle East. Kabilang na ang suspension ng value-added tax sa mga produktong petrolyo, gayon din ang pagpapawalang visa sa oil deregulation law. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon pang supply ng petrolyo sa bansa para sa susunod na 50 araw mula March 27. Ito ang tiniyak ng Department of Energy sa gitna ng krisis sa petrolyo, bunsod ng tensyon sa Middle East. Ang detalye mula kay Asher Cadapan Jr. Napalitan na mga nakonsumong petrolyo noong nakaraang linggo at nadagdagan pa ang reserba. Ito ang inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin matapos matanggap ng bansa ang 142,000 barrels na mga produktong petrolyo mula sa Japan noong March 26. Ayon sa kalihim, nakumpirma na rin ang iba pang mga order ng krudo. Kabilang dito ang 300,000 bariles na petrolyo na order mula sa Malaysia at Singapore sa simula ng Abril. Gayon din ang panibagong 300,000 barrels mula sa India sa kalagitnaan ng susunod na buwan, habang may isa pang 300,000 barrels na nakatakdang i-deliver mula naman sa Oman sa katapusan ng Abril. Sa normal na araw, ang minimum requirement ng DOE sa reserba ng petrolyo ay mula 15 araw sa oil companies hanggang 30 araw naman sa refiners. Ito ay upang bigyan ng sapat na panahon ang mga kumpanya ng langis na bumili muli ng supply sa global market. Ngunit ayon kay Secretary Garin, sa ngayon ay may halos 2 buwan pa para maghanap ng replenishment ng mga nakokonsumong petrolyo. The country's total expected available day supply across all types increased from 45 days to 50.94 days. So ito na yung average natin.
we added 6 more days despite the fact that we still consume. So we consume and then we add. What this tells us is clear that we have supply. Sa kabila nito, patuloy na nananawagan ang DOE sa publiko ng pagtitipid sa pagkonsumo ng petrolyo upang hindi mabilis maubos ang supply ng bansa. Ito ay sa gitna ng nararanasang krisis sa supply ng langis, bunsod ng sigalot sa Middle East. It is more para extra careful tayo because we don't know what the war will where it is going, no? Kung matatapos ba yan or kung tatagal ba siya or magkakalma na yung gera or mag-escalate pa. So as a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo, and let's try to be as magtipid tayo sa electricity and fuel para po hindi po affected po yung ekonomiya natin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinababahala ng isang kongresista ang umunoy ginagawang antala sa proseso ng impeachment ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ito ay bagaman hindi na ikinagulat ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Anya, constant strategy ang petisyong inihain ng mga abogadong kilalang kaalyado ng pangalawang Pangulo laban sa impeachment proceedings. May detalye si Rosalie Coz, live. Rosalie, may plano na ba si Representative Sendanya kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente? Ella, isa si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa mga inaasahang susuri sa mga dokumentong ipinapasapina ng House Justice Committee kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Kabilang na rito yung Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALNs ng Vice Presidente. Kasabay nito, nagpahayag ng pagkabahala ang kongresista sa anyay pagtatangka ng kampo ng pangalawang Pangulo na iantala ang proseso ng impeachment. Kasunod ito ng inihaing petisyon ng mga abogadong kilalang kaalyado ni VP Duterte sa Korte Suprema laban sa impeachment process ng Kamara. Ayon kay Akbayan Party List Representative Sendanya, constant strategy na ito sa panig ng pangalawang Pangulo at hindi na niya ikinagulat ang hakbang. Gayunman, binigyang diin itong may utang ang Vice Presidente na katotohanan sa publiko. Matagal na rin anyang dapat tinutugunan ni VP Duterte ang mga kinakaharap ng mga alegasyon ng impeachable offense kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds, matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi maipaliwanag na yaman at umano'y panunuhol. Nauna nang iginiit ni Attorney Michael Poa, defense team ng Vice Presidente sa impeachment process, haharapin ni VP Duterte ang mga aligasyon sa tamang forum o sa Senado bilang impeachment court pag naiakyat ang reklamo para sa isang formal na paglilitis. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nanawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan at mga motorista na iwasan ang road rage. Dapat anilang obserbahan ng mga PUB drivers at mga motorista ang disiplina sa kanilang mahabang biyahe ngayong long holiday. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, mataas na ang diesel at gasolina. Kaya hindi na dapat itong dagdagan pa ng gastos sa pangpiyansa. Sumuko na sa mga otoridad ang driver ng sports utility vehicle na sangkot sa viral na gas and run incident sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, alas 8 kagabi ng personal na magtungo ang suspect sa La Loma Police Station upang sumuko at harapin ang mga kasong isasampa laban sa kanya. May detalye si Lea Ilagan, live. Lea, ano ang paliwanag ng driver sa kanyang ginawa? Sinadya ba niyang hindi magbayad?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Naggipit daw siya sa pera, lalo na at graduate daw ang kanyang anak. Yan ang paliwanag sa pulisya ng TNVS driver na tumakas matapos magpa-full tank sa isang gasoline station sa Quezon City. Sinabi pa ng driver na matapos ang insidente, hindi daw niya alam na siya ay pinaghahanap na ng mga otoridad. Hindi daw siya nagtago at nanatili lamang sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Sinabi naman ni QCPD Director, Police Brigadier General Grande Glenn Silvio, na nakahanda ng isang paangkasong estafa laban sa suspects. Matatandaan noong March 22, nagkarga ng diesel sa minamanehong Innova ang suspect na umabot sa 5,000 piso. Subalit matapos itong ma-full tank, ay mabilis itong umalis nang hindi nagbabayad. Nagsagawa ng backtracking ang pulisya sa mga CCTV sa lugar, kaya't natunton ang pagkakakilanlan ng driver. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Pinalawig pa ng mobile wallet and finance app na GCash ang zero transfer fees sa mga Pilipinong magpapadala sa Middle East hanggang sa April 30 ngayong taon. Walang sisingiling transaction fee at wala ring minimum transfer amount sa mga magpapadala ng pera sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar at Oman. Ang hakbang na ito ay ginawa bilang tulong sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa Middle East. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Wala nang mga opisyal na aktibidad o lakad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo. Ayon kay PBBM, uuwi muna siya sa kanilang probinsya. Anya, sa Ilocos Norte muna siya mamamalagi at babalik din naman agad ng Maynila sa weekend. For the Holy Week, I will spend a few days in Ilocos Norte. And I will be back in Manila by the weekend. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ngayong araw ng Central Luzon Link Expressway o CLEX Contract Package 4, Aliaga, Cabanatuan Section. Kasabay nito, may mahalagang anunsyo ang Pangulo. Narito ang report ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang inanunsyo ng Pangulo sa pagbubukas ng bagong section ng CLEX? Yes, Ella, wala mo sisingilin na toll fee hanggang Disyembre dito sa binuksan na Aliaga, Cabanatuan section ng Central Luzon Link Expressway o CCLEX. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ng pagbubukas ng 4 na kilometro ng section na ito na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang sa Cabanatuan. Itong kalsadang ito ay siguro hanggang Disyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck para pwede na silang marelebo natin pati ang traffic sa MacArthur. Para yun, ulit, bibilis. Basta't bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay hindi tataas ang presyo. Kaya yan ang malaking epekto dito. Dahil sa pagbubukas ng bagong bahagi na ito ng CCLEX, magiging mabilis ang biyahe mula Tarlac hanggang sa sentro ng Cabanatuan na aabot lamang sa 20 minuto mula sa 1 oras at kalahati. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking pakinabang ang bagong kalsada na ito lalo na sa pagbiyahe ng mga bigas na manggagaling sa Nueva Ecija na kilalang rice granary ng Pilipinas. Kaya malaking bagay yung kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas na alam naman natin pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, pinamamadali rin ni PBBM ang tapos sa proyekto
Mahalagang bagay niya ito para sa pinaplanong pagkonekta sa mga highway ng Zambales, Subic, Nueva Ecija at iba pang probinsya. Ang importansya nito is magko-connecto from yung ating TPX papunta ng east, no, papunta ng San Jose City, no, dito sa Nueva Ecija. Ang vision nito is magkaroon tayo ng west to east connection. Ibig sabihin, from Zambales, from Subic, all the way to the eastern part of Luzon. No? First west to east connection ito. No, wala pa tayong ganon. No? So, ang ginawa natin ngayon, pinamadali natin, is sabi ni Pangulo, kailangan bago mag-Holy Week, mabuksan na natin yung exit, papasok na ng sentro ng Cabanatuan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagbubukas ng mga kalsada ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapadali ang mga pagbiyahe mula north hanggang south. Samantala, sa kapapasok na balita ay nanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na half-day work from home ang lahat ng government employees bukas, Abril 1. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Patuloy ang pagdating ng bulto ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nananatili namang may mga biyahe ng bus sa iba't ibang probinsya sa bansa mula sa terminal. Alamin natin ang sitwasyon sa PITX mula sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, paano napapangasiwaan ng PITX ang dami ng mga pasahero dyan sa terminal? Aga mahigpit ang pagbabantay ng mga kawani ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa loob at labas ng terminal. Katuwang nila ang ilang mga tauhan ng mga law enforcement agency ng pamahalaan, kabilang na ang Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pa. Nakapagtatala ng mas matataas na bilang ng mga pasahero ang pamunuan ng PITX ngayong papalapit na holiday o long holiday. Batay sa tala ng pamunuan ng terminal sa mga nagdaang araw, simula March 22 ay umaabot ng 165,000 hanggang 191,000 ang bilang ng mga foot traffic o mga pumapasok sa terminal. Sa kabuuan ay mahigit 1.6 million individuals na ang dumagsa sa PITX na mas mataas kumpara sa kaparehas na panahon ng papalapit na long holiday na umaabot lang ng nasa 1.4 million passengers. Nananatili namang available ang mga biyahe sa mga ruta sa iba't ibang probinsya ng bansa. Bagaman may ilang mga specific na schedule ng biyahe na fully booked na. Sobrang nga pong daming tao ngayon, sobra. So far, kumusta naman? Okay naman po, parang ganun pa rin nung last year pumunta ako dito sa PITX. Parang same pa rin naman yung tao. Po holiday, kailangan po talagang gumala, kailangan lumabas kahit ganun yung kahit maraming tao. Naubusan nga kami sa ibang bus sa pang-alas 5 na lang. Hindi sana kami bibigyan. Paano? Kasi puno na raw. May nag-back out na 2. Binigyan kami. Paliwanag naman ng PITX management, isa sa mga nakikitang dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero ngayong taon ay ang pagpili ng mga pasahero na gumamit ng pampublikong transportasyon kaysa sa pribadong mga sasakyan. Ito ay sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo na epekto ng sigalot sa Middle East. Aga, sinabi naman ng PITX management na handa silang magdagdag humingi ng special permit kung kailangan ng mga karagdagang bus units papunta sa mga probinsya sa gitna ng pagdagsa ng mga pasahero dito sa terminal. Yan ang latest dito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.
Umabot na sa higit 250,000 na mga driver sa National Capital Region ang nabigyan ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Higit 100,000 dito ay mga tricycle drivers, higit 22,000 naman sa mga TNVS drivers at jeepney drivers. Nasa higit 86,000 naman sa mga service delivery riders at higit 21,000 sa mga motorcycle taxi riders. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa 8 bus company na sinasabing nagpatupad umano ng dagdag pasahe ng walang approval mula sa pamahalaan. Binigyan ng ahensya ng 10 araw ang mga nasabing bus company para magpaliwanag kung bakit hindi dapat na masuspindi o makansila ang kanilang prangkisa. Babala ni LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II, maaring maharap sa suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ang mga nasabing bus company kung mapatutunayan ang kanilang paglamag. Nakatakda ang hearing sa mga ito sa darating na April 23 at maaari silang patawan ng 5,000 pisong multa kung bigo silang mag-comply. Nakiusap naman ang LTFRB sa mga transport operator na huwag samantalahin ang krisis sa langis at ang long holiday upang magpataw ng hindi otorisado ng fare hike. Huwag niyo pong samantalahin, huwag niyong pagsamantalahan po itong krisis na ito na kagustuhan ng ating mga kababayan na makauwi sa kanilang mga probinsya, huwag niyo pong pagsamantalahan. Dahil hindi po kami magdadalawang isip na suspindihin or kanselahin ang inyong mga prangkisa pag amin pong napatunayan na nagtaas kayo ng pamasahe ng hindi pa naman dapat. Papalapit na ang deadline para sa pagpa-file ng taunang income tax returns. Dahil dito, hinikayat ni Senator Sherwin Gatchalian ang Bureau of Internal Revenue na tiyakin ang pagpapadali ng paraan upang makapagbayad ng buwis ang publiko. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina, live. Jed, ano ang suggestion na naiisip na paraan ni Senator Gatchalian para mapabilis ang proseso? Ella, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat tiyakin ng Bureau of Internal Revenue ang ganap at epektibong pagpapatupad ng Ease of Paying Taxes Act. Ito aniya ay upang mapadali ang pagsunod o compliance, lalo para sa tinatawag na small taxpayer, kabilang ang micro, small at medium enterprises o MSMEs. Habang papalapit ang April 15 na deadline para sa pagpa-file ng taunang income tax returns o ITRs, hinikayat ng Senate Finance Committee Chairperson na si Senator Gatchalian ang BIR na siguruhin ang pagpapadali ng paraan upang makapagbayad ng buwis ang publiko. Paliwanag ng Senador, dapat isulong ang Ease of Paying Taxes Act dahil ang pagpapasimple aniya ng proseso ng pagbabayad ng buwis ay susi sa pagpapalakas ng koleksyon ng kita ng pamahalaan. Layo ng nasabing batas na pasimplihin ang pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pagpapakilala ng File and Pay Anywhere system at pagbibigay daan na maisagawa ang karamihan ng mga transaksyon sa online platform. Kaugnay nito na una nang binanggit ng Department of Finance na inaasahang aabot sa mahigit 136 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan mula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon kung matutuloy ang suspensyon ng excise tax sa langis. Dahil dito, kinakailangan ng pamahalaan na mag-isip ng iba't ibang paraan para mabawi ang inaasahang mawawala sa pondo upang hindi rin maapektuhan ang mga programa ng pamahalaan. Ayan mo ng update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Naghahanda ang Davao City Overland Transport Terminal para sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong long weekend. Posibleng umaabot sa 50,000 hanggang 75,000 ang mga pasahero ang inaasahang dadagsa. Kaya naman inaasahang aabuti ng mahigit 1,000 ang biyahe araw-araw sa naturang terminal. Nakipag-ugnayan na ang terminal sa LTFRB para sa mga special permit ng karagdagang ruta habang hinihikaya
hinihikayat ang publiko na iwasan ang rush hour. Tiniyak naman ng DCOTT ang seguridad ng mga pasahero. Nauna na rito ang ginawang inspeksyon, pag-deploy ng personnel at paggamit ng CCTV at X-ray scanners sa terminal. Umabot na sa mahigit 15,000 pasahero ang umalis at dumating sa mga pantalan sa Bicol Region sa nakalipas lamang na 2 araw. Samantala, nagtalaga naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard upang magbantay sa mga beach resort ngayong long holiday. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang sitwasyon sa mga pantalan dyan sa Bicol at kailan ba ang naasahang dagsa ng mga pasahero? Yes, Ella, sa ngayon dito sa mismo Masbate City Port ay madalang pa yung mga pasahero na umaalis. Pero ayon sa isang shipping lines dito ay fully booked yung mga nanggagaling naman doon sa kabilang pantalan, doon sa Piodoran Port sa Albay at gayon din sa Pilar Port sa Sorsogon. At nakatabi naman yung mga Philippine Coast Guard at maging ang mga personnel ng Philippine Ports Authority na umaasiste sa mga pasaherong dumadating dito sa passenger terminal. Umabot na nga sa mahigit 15,000 pasahero ang umalis at dumating sa mga pangunahing pantalan sa Kabikulan simula ng offline biyaheng ayos ng Department of Transportation DOTR dito sa Bicol Region. Sa tala ng Coast Guard District Bicol, nasa 31 shipping vessels at 779 na rolling cargoes ang dumaan sa inspeksyon na mga kawani ng PCG Bicol. Kahapon, personal na inspeksyon ni PCG Bicol Commodore Ivan Roldana ang sitwasyon sa pantalan ng Tabaco City sa Albay. Ito ay upang masiguro na naipapatupad ng maayos ang offline biyaheng ayos sa pantalan. Binigyan din ng PCG Bicol ang kahalagahan ng maritime safety, seguridad, passenger welfare at operational preparedness ngayong nag-uuwi ang mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan. May mga tauhan din ng Coast Guard at ibang ahensya ng pamahalaan na nakabantay sa mga inilagay na malasakit help desk sa mga pantalan. 24 oras ang ginagawang pag-asiste ng mga kawani ng PCG sa mga pasaherong may mga pangangailangan. Naglalaan din ng travel information ang ahensya upang makatiyak na sumusunod sa safety maritime protocols ang mga pasahero maging mga shipping lines. Agad din makikipag-ugnayan ng malasakit help desk sa madali ang pagresponde sa anumang insidente at anumang pangangailangan ng mga pasahero. Samantala, naglagay na din ng Baywatch Patrol ang Coast Guard para sa pagbabantay sa mga mamamasyal at maliligo sa mga beach resort ngayong bakasyon. Layo ng PCG na mapalakas ang coastal security, patiyak ang kaligtasan ng publiko at makaiwas ang untoward incidents sa mga beach at coastal areas. Sa Camarines Norte, iniikot ng mga kawin ng PCG ang beaches upang magbigay ng kaalaman sa mga namamasyal at naliligo sa dagat upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Yan ang balita dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Magbibigay ang pamahalaang panglungsod ng Legazpi ng one-time 300 pesos na electricity subsidy sa mahigit 44,000 na mga tahanan upang maibsan ang gastusin sa kuryente. Inaasahang aabot sa 46,000 hanggang 47,000 ang benepisyaryo nito, kabilang ang mga consumer sa ilalim ng Barangay Power Association o BAPA. Direktang ibabawas ang subsidy sa bill sa pamamagitan ng Albay Electric Cooperative o ALECO. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na walang pila at otomatikong makikita ang diskwento sa bill ng mga consumer na posibleng lumabas sa billing sa buwan ng Mayo para sa konsumo ng Abril. Pinayagan na ng Baguio City Council ang paggamit ng Quick Response Fund ng lungsod upang agarang makapaghatid ng tulong at serbisyo sa gitna ng national emergency na idineklara ng pamahalaan kaugnay ng krisis sa langis. Ang detalye hahatid ni Grace Doctolero live. Grace, saan at paano ba gagamitin ng lokal na pamahalaan ang pondong ito? Yes, Ella, direktang gagamitin ang QRF para sa relief operations, medical at food assistance at suporta sa mga apektadong sektor tulad ng kabuhayan at transportasyon.
Inaprobahan ng City Council ang hiling ni Mayor Benjamin Magalong na gamitin ang CDRRM Quick Response Fund para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ang pag-activate ng mga emergency response mechanism ng lungsod at pagbili ng mga mahalagang supply at kagamitan. Magkakaroon din ng suporta sa mga sektor ng kabuhayan, pagkain at transportasyon na malaking apektado ng kasalukuyang krisis. Ayon sa alkalde, mahalaga rin ang maayos na mobilisasyon at logistical support para sa mga responder upang masiguro ang mabilis at epektibong pagtugon sa sitwasyon. Samantala, naglabas din ng hiwalay na resolusyon ang City Council na nagdideklara ng state of emergency sa Baguio City kaugnay ng National Declaration sa ilalim ng Executive Order Number 110. Ayon naman kay Vice Mayor Faustino Oloan, ang lokal na deklarasyon ay makakatulong upang masiguro na ang paggamit ng pondo ay alinsunod sa mga batas at maiwasan ang posibleng issue sa Commission on Audit. Ella, hinihikayat din ang lahat ng barangay sa lungsod na sumunod sa deklarasyon upang magamit din ang kanilang mga quick response fund para sa agarang pagtugon sa kanilang nasasakupan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace. Doc Tolero. Nagpositibo sa illegal na droga ang siyam na mga driver sa isinagawang surprise drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 sa mga terminal ng bus sa Cebu. Ang detalye ay hatid ni Gladys Tuabi live. Gladys, ano yung gagawin sa mga tsuper na nagpositibo sa illegal na droga at makakabiyahe pa ba sila? Aga ang mga driver na nagpositibo sa confirmatory test ay dadalhin sa kinabibilangang local government unit para sa gagawing assessment, intervention at monitoring habang ipuproseso naman ng Land Transportation Office ang revocation ng kanilang mga driver's license. Higit 400 mga driver mula sa Cebu Bus Terminals ang isinailalim sa surprise drug testing sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 katuwang ang iba pang mga ahensya. Ang hakbang na ito ay naglalayong masiguro ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi at magbabakasyon sa kani-kanilang mga probinsya ngayong long holiday. Sa pamamagitan nito ay matitiyak na wala sa impluwensya ng illegal na droga ang bawat driver na bibiyahe. Sa lumabas na resulta, 4 na taxi drivers at 5 bus drivers ang nagpositibo sa illegal na droga sa screening test. Ganon din ang kanilang urine samples sa isinagawang confirmatory testing. Aga nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga bus company dito sa Cebu na huwag magtaas ng presyo ng pamasahe upang hindi ma-revoke ang kanilang prangkisa. Aga, yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Ilang mangingisda na sa Cavite ang hindi makalaot dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa grupong Pamalakaya, nagtulak ito upang ikasa ng mga mangingisda ang tigil palaot. Ayon sa grupo, mula 560 pesos na gasto sa krudo, umaabot na ito sa 1,240 pesos para sa 10 litro ng diesel, kaya napipilitan ng iba na humanap ng ibang pagkakakitaan. Hiling ng mga mangingisda ang pag-alis ng fuel taxes upang mapababa ang presyo ng langis, kasunod na ang pagpasa ng emergency powers na magbibigay o nagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isuspinde o bawasan ang fuel excise tax. Tinawag ng Iran na hindi makatotohanan ang mga panukala ng Estados Unidos para tapusin ang digmaan. Iginiit din ito na hindi sila kasali sa mga pag-uusap na pinangunahan ng Pakistan para sa posibleng kasunduan. Narito ang report ni Noel Poliarco.
Mariing tinuligsa ng Iran ang 15-point plan ng Estados Unidos na layong tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagay, ang mga kondisyon ng Amerika para sa Iran ay unrealistic, illogical at excessive at hindi katanggap-tanggap para sa kanilang panig. Binigyang diin din ng Iran na wala pang direktang negosasyon sa pagitan nila at ng Estados Unidos at ang mga mensahe ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng mga intermediaries tulad ng Pakistan. Kaugnay nito, iginiit ng Tehran na hindi sila lumahok sa mga pagpupulong na inorganisa ng Pakistan kasama ang ibang bansa sa rehiyon. Ayon sa kanila, ang mga pag-uusap na ito ay nasa sariling balangkas ng Pakistan at hindi nila pinagkakasunduan, kaya hindi ito maituturing na opisyal na negosasyon para sa kapayapaan. Giit ng Iran, malinaw na ang bansa ay nasa ilalim ng pag-atake at nakatuon lamang sila sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Sa kabila ng mga panawagan para sa diplomasya, nananatiling malabo ang direktang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa habang patuloy ang labanan sa rehiyon. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si US President Donald Trump na nagkaroon na ng pagbabago sa rehimen ng Iran matapos masawi ang supreme leader nito dahil sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Ayon kay Trump, ibang grupo na ng mga Iranian ang kausap ng Amerika para sa binubuong kasunduan na layong wakasan na ang digmaan sa gitnang silangan. Gayunman, tila nauubos na ang pasensya ng US President sa takbo ng negosasyon kaya muli na itong nagbanta laban sa Iran. Ang detalye mula kay Jovic Bermas. Patuloy ang pag-iit ni US President Donald Trump na malapit nang maabot ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi dito ng Tehran. Ayon kay Trump, ibang grupo na ng mga tao ang kausap ng Amerika para sa negosasyon dahil nagkaroon na umano ng pagbabago sa pamunuan ng Iran. I think we'll make a deal with them, pretty sure. But it's possible we won't. But we've had regime change. We're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. Dagdag pa ng US President, posibleng buhay pa ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei, subalit ito ay malabis nang napinsala ng mga naganap na pag-atake ng magkasanib na pwersa ng Amerika at Israel. We think he may be, nobody's heard about him. He may be alive, but he's obviously very seriously in trouble. He's seriously wounded. Sa kabila ng pagiging positibo ni Trump na maaabot ang kasunduan ay muli itong naglabas ng matinding banta laban sa Iran. Sa kanyang panibagong post sa Truth Social, nagbabala ang US President na posibleng wasakin ng Estados Unidos ang mga energy facilities ng Iran kung hindi agad makakamit ang kasunduan at mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Ginawa ni Trump ang mga bantang ito sa kabila ng mga negosasyon sa ilalim ng isang 15-point plan na layong tapusin ang digmaan. They came back on the 15 points. They gave us most of the points. Why wouldn't they? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. Bukod sa mga energy facilities at iba pang infrastruktura ng Iran, nagbabala rin si Trump sa posibleng pag-target sa Karg Island na isang napakahalagang export hub ng langis ng Iran. Ang Karg Island ang pangunahing daanan ng mga inilalabas na langis ng Iran sa pandaigdigang merkado at tinatayang halos 70% ng kanilang export ay dumadaan dito. Kapag nakontrol ito, maaaring malimitahan ang kakayahan ng Iran na magbenta ng langis, na magdudulot ng malaking dagok sa kanilang ekonomiya at magpapahina sa kanilang pinansyal na suporta sa digmaan.
Sa isang panayam, sinabi ni Trump na nakikita niya ang posibleng pagkontrol sa Kharg Island bilang paraan upang makuha ang langis ng Iran. Gayunman, ayon sa mga ulat, ang pagkontrol sa Kharg Island ay mangangailangan ng pagpasok ng ground troops na posibleng magdulot ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Samantala, patuloy naman ang pagdating ng mga puwersa ng US sa gitnang silangan. Kabilang dito ang USS Tripoli na may dalang humigit kumulang 3,500 Marines at sundalo, pati na ang mga Special Operations Forces na naipadala na sa rehiyon bilang paghahanda sa posibleng ground invasion. Sa kabila ng mga banta at paghahanda sa digmaan, patuloy naman ang mga diplomatikong hakbang. Pinangunahan ng Pakistan ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang Saudi Arabia, Turkey at Egypt, upang humanap ng paraan para matapos ang digmaan. Ayon sa mga opisyal, may tiwala ang magkabilang panig na makatutulong ang Pakistan sa pagpapadali ng negosasyon para sa isang matagalang kasunduan. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawin ng data-free zones ng Seoul Metropolitan Government ang mga pangunahing tourist areas nito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng public Wi-Fi. Kabilang sa lalagyan ng mas pinalakas na internet ang mga lugar tulad ng Hanggang Park, Seongsu-dong at Myeongdong na dinarayo ng maraming turista. Gagamit ang lungsod ng Wi-Fi 7 technology na mas mabilis kumpara sa mga naunang internet system. Layunin ng hakbang na mapabuti ang karanasan ng mga dayuhang bisita at mapalakas ang turismo ng South Korea. Opisyal nang nagsimula ang countdown para sa makasaysayang Artemis II test flight na National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Kennedy Space Center sa Florida. Nag-umpisa ang countdown clock 4:44 p.m. oras sa Estados Unidos o madaling araw sa Pilipinas. Magpapatuloy ito hanggang sa nakatakdang paglulunsad sa Miyerkules, April 1, ganap na alas 6:24 ng gabi. Ang Artemis II ang kauna-unahang crewed launch ng Space Launch System o SLS rocket at Orion spacecraft ng NASA. Nananatili naman sa astronaut crew quarters sina Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at ang Canadian astronaut na si Jeremy Hansen. Habang mahigpit na sinusubaybayan ang kanilang kalusugan at pagiging handa para sa naturang launch. Pumalo na sa mahigit $115 kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mahigit isang buwan mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Dahil dito, nagsimula ng magpatupad ng iba't ibang hakbang ang mga bansa upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Narito ang report ni Chris Fugaban. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo matapos maapektuhan ang supply dahil sa digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Umabot na sa mahigit $115 per barrel ang Brent crude na isa sa pinakamataas na antas sa mga nakaraang taon. Isa sa mga paunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang halos pagkahinto ng operasyon sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis at natural gas sa buong mundo. Dahil dito, nagiging pabago-bago ang galaw ng energy market at nagdudulot ng pangamba sa global economy. Sa Australia, nagpatupad ng mga agarang akbang ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang dito ang pagbabawas ng fuel excise tax sa loob ng 3 buwan na inaasang magpapababa sa gastusin ng mga motorista. Halving the fuel tax for 3 months to save you money when you fill up. The war in the Middle East is pushing up prices at home. And we know that Australians are feeling the pressure. Whether it's getting to work or dropping the kids at school, every trip adds up. So we're making every litre of petrol and diesel cheaper right through to June 30.
Sa ilang estado naman tulad ng Victoria at Tasmania ipinatupad ang libreng public transport sa loob ng ilang buwan upang hikayatin ang mga tao na huwag munang magmaneho at makabawas sa paggamit ng langis. Samantala sa Egypt, inatasan ang mga negosyo na magsarado ng mas maaga at pinayagan ng work from home setup para sa ilang empleyado upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya. Nagpatupad din ng mga kahalintulad na hagbang ang iba't ibang bansa sa Asia at Europe. Sa Sri Lanka, nagpatupad ng fuel rationing kung saan nilimitahan ang pagbili ng langis ng mga motorista. Sa Slovenia, nilimitahan ang dami ng langis na pwedeng bilihin ng bawat individual sa isang araw. Sa China naman, pinigil muna ang pag-export ng fuel upang masiguro ang sapat na supply sa loob ng bansa. Sa iba namang bansa tulad ng Vietnam at Thailand, hinihikayat ang mga mamamayan na magtipid sa enerhiya sa pamamagitan ng paggamit ng public transport, carpooling at pagbawas ng paggamit ng aircon. Ayon sa mga eksperto, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at maaaring umabot pa ito sa $130 per barrel kung hindi huhupa ang tensyon sa gitnang silangan. Cres Fugaban, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 na nagsasabi, "Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.